Ano ang pumapasok sa isip mo kapag nabasa o narinig mo ang terminong gamma ray? Kung ikaw ay isang patay na tagahanga ng superhero realm, iugnay mo agad ang gamma ray kay Incredible Hulk. Gayunpaman, kung isa kang nerd ng physics, sasabihin mo na ang gamma ray ay nasa dulo ng electromagnetic spectrum at ito ang pinaka-energetic na waves na alam natin. At kung talagang gusto mo ang space at astrophysics, tiyak na madalas mong naririnig ang terminong gamma ray burst. Para sa inyong hindi alam ang tungkol sa mga hindi pangkaraniwang bagay na ito o talagang walang ideya kung ano ito, yan ang topic natin ngayon. Ano nga ba ang gamma rays? Ang gamma ray ay isang uri ng electromagnetic radiation na ipinapalabas sa radioactive decay ng isang atomic nucleus. You see, ang isang atom ay binubuo ng isang nucleus na naglalaman naman ng mga proton at neutron. Karamihan sa mga nucleides, ang configuration ng mga subatomic particles na ito ay stable. Pero gayunpaman sa ilang mga atoms, ang enerhiya na humahawak sa mga particle na ito para magsama o ang tinatawag na binding energy ay hindi sapat ang lakas. Kaya ang nucleus ay nagiging hindi matatag at nagsisimulang mawalan ng mga proton at neutron para maging stable. Kasama dito ay ang paglabas ng ilang uri ng radiation. Ang gamma radiation ay isang uri ng radiation na sumusunod naman sa radioactive decay. Tulad ng ibang electromagnetic wave, ang gamma ray ay binubuo ng maraming maliliit na packet ng enerhiya at tinatawag namang photon. Ngayon, ang mga photon ay may malawak na hanay ng mga enerhiya. Ang mga waves na naglalaman ng pinakamababang enerhiya ng mga photon ay tinatawag namang radio waves. At lahat ng sistema ng telekomunikasyon sa ating mundo ay umaasa sa kanila sa isang paraan o sa iba pa. Ang gamma ray sa kabilang dulo ng spectrum ay may mas mataas na enerhiya ng mga photon. Ang mga rays na ito ay mayroong high penetrating power. At dahil nga maaari nilang i-ionize ang iba pa mga atoms, lubhang mapanganib ang mga ito kapag direkta kang na-expose sa kanila. At ito ang kakaunting background natin tungkol sa gamma rays. Ngayon, lumipat naman tayo sa susunod na tanong. Ano nga ba ang gamma ray bursts? Ang gamma ray burst ay ang pagputok ng gamma ray na isang mataas na enerhiya na pagsabog na nangyari sa kalawakan. Commonly, ina-abbreviate natin ito as GRB. Ito ang mga pinakamalakas na pagsabog sa cosmos at ang nakakasilaw na flash ng gamma ray ay pumupuno sa ating kalangitan isang beses sa isang araw. Ang mga GRB ay maaaring tumagal ng kasing liit ng ilang millisecond lamang hanggang sa ilang minuto. Ang lokasyon at oras ng mga paglitaw ng mga GRB ay hindi kailanman mahulaan. Ngayon, ang pinakakapansin-pansing bagay tungkol sa gamma ray burst ay ang pagiging masigla nito. Napakalakas na mga ito na kahit na ang mga supernova ay mukhang mahina kung ihahambing sa kanila. Para makakuha ng ilang ideya sa dami ng enerhiya na pinag-uusapan natin, isipin mo ito. Ang dami ng enerhiya na nabubuo ng pagputok ng gamma ray sa loob ng 10 segundo ay mas maraming enerhiya kaysa ilalabas ng araw sa buong buhay nito. Ganon katindi ang gamma ray burst. Pero bakit nga ba hindi nakikita ng ating mga mata ang gamma ray burst? Gaya nga ng nabanggit ko kanina, ang pagsabog ng gamma ray ay nangyayari ng hindi bababa sa isang beses kada araw. So kung gano'n, napakalakas ng pagsabog nila at ang kanilang pag-islap nga daw ay lumilitaw sa kalangitan. Pero bakit hindi natin sila nakikita? Well, hindi natin sila makita dahil ang pagputok ng gamma ray ay binubuo ng gamma rays. Magulo ba? Well, ito yung bahagi ng electromagnetic spectrum na hindi nakikita ng ating mga mata. Sa katunayan, bulag tayo sa halos buong spectrum, maliban sa napakaliit na hanay ng liwanag na tinutukoy natin bilang mga visible light. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakikita ng mga mata natin ang pagsabog ng isang gamma ray. So ang susunod na tanong dito, bakit nagkakaroon ng gamma ray burst? Mayroong mga ilang hypothesis na nagtatangkang ipaliwanag ang dahilan sa likod ng pangyayari ng pagputok nga ng gamma ray. Isang teorya ang nagsasabi na ang mga GRB ay nangyayari bilang resulta ng banggaan sa pagitan ng mga neutron na bituin. Ito yung mga gumuhong core na mga sobrang lalaking mga bituin. Isa pang teorya ang nagsabi na sila ay resulta ng pagsasama ng isang black hole at isang neutron star o ang pagsasama ng dalawang black hole. Ang isa pang teorya na nakakuha ng maraming atensyon ay nagmumungkahi na ang gamma ray burst ay nangyayari kapag ang material mula sa isang hypernova na hindi pababa sa 100 beses na mas malakas kaysa sa isang supernova ay dumadaan patungo sa Earth sa speed of light. Ang Swift Gamma Ray Burst Mission
isang walang taong sasakyang pangkalawakan na inilunsad noong 2004 ng NASA sa isang bid para pag-aralan ang gamma ray burst o black hole connection. Ito ay nag-orbit ng mahigit sa isang dekada at nakakita ng higit sa 1,000 gamma ray burst mula nung ito ay nagsimula. At itong paliwanag tungkol sa gamma ray burst. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.